hindi siya expressly provided for budgetary allocation, wala. Okay? Wala ang 2022 na confidential fund under the OVP. Tama po ba 'yon, Madam Speaker? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. 2022 confidential funds ng Office of the Vice President pinagtalunan sa plenaryo ng Kamara. Paghihigpit sa paglalaan ng confidential and intelligence funds isusulong sa House of Representatives. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse, dagdagan natin, gagawin natin, mas malaki ang buffer stock. Imbak na bigas sa mga warehouse ng NFA, planong dagdagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The most challenging part of conducting investigation is really how to build up the case. Sinasabing kulto sa Surigao del Norte, iniimbestigahan na ng Philippine National Police. Alamin, pagkalugi ng mga PUJ drivers dahil sa 11 linggong serye ng oil price hike, magkano na kaya? Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Naging mainit ang usapin sa plenaryo ng Kamara sa issue ng 2022 confidential funds ng Office of the Vice President. Bunsod nito ay sinusulong ng isang mambabatas ang paghihigpit sa paglalaan ng confidential at intelligence funds sa unang araw ng plenary debates kaugnay ng 2024 proposed national budget. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, ilang araw tatagal ang plenary debates para sa 2024 proposed national budget? Monica, this week nakatakda ang pagdinig o ang plenary debates ng Kamara para sa 2024 General Appropriations Bill o GAB hanggang Biyernes. At sa susunod na linggo, posibleng magtagal yan mula Lunes hanggang Biyernes o September 25 hanggang September 29. Dahil ang commitment ng liderato ng Kamara, maipasa ang panukalang pambansang pondo ng susunod na taon on time para maiwasan ang isang reenacted national budget. Naging mainit ng usapin sa plenaryo ng Kamara ang paglalaan ng Confidential and Intelligence Funds o CIF sa mga ahensya ng pamahalaan. Sentro ito ng unang araw ng plenary debates para sa 2024 proposed national budget. Si Albay Representative Edsel Ladman nais na limitahan ang pondo at kung ano-anong mga partikular na tanggapan ng gobyerno ang pahihintulutang magkaroon nito. I will initiate some changes on the appropriation of the CIF and the entitlement of some agencies. And I hope this initiative will be considered by the leadership of the Committee on Appropriations. Upang maiwasan din ang pag-abuso sa paggamit ng contingency funds, maging ng CIF, nais ding limitahan ni Congressman Lagman ang paggamit ng pondo. Plano rin ng mambabatas na isulong ang mas komprehensibong pag-uulat sa paggamit ng alokasyong ito. That is why I am proposing that in the General Appropriations Bill, we provide strict reporting requirements for purposes of transparency in the utilization of confidential and intelligence fund and have remedial provisions on the joint circular number 2015-01. Pinagtalunan din sa plenaryo ang 2022 confidential funds para sa Office of the Vice President o OVP. Kwinestyon ng Makabayan Bloc lawmakers ang pagkakaroon ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Galing ito sa contingent funds ng Office of the President. Kung hindi siya expressly
provided for budgetary allocation. Wala. Okay? Wala ang 2022 na confidential fund under the Vice President, under the OVP. Tama po ba yon, Madam Speaker? Madam Speaker, una sa lahat, one can force her opinion, but one cannot force her facts. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- dun sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. Please yung allow the contingent sponsor fund. to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala pa po ako meron. dun sa contingent At fund. payagan niyo po akong ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Gusto ko po, Madam Hindi po Speaker, ako ayaw makinig. ipaliwanag. Giit ni Representative Kimbo, may existing line item ang inirelease na 2022 OVP confidential funds sa 2022 General Appropriations Act at para ito sa good governance at social services. Subalit punto ng Makabayan Block, hindi otorisado ang paggamit ng pondo. Samantala, umapela naman sa mga kapwa mambabatas ang dalawang opisyal ng House Committee on Appropriations na tumulong sa pagkakaroon ng pinakamainam na pambansang pondo para sa 2024. The General Appropriations Bill is the cornerstone of our nation's fiscal management. It determines how public funds will be allocated to address the needs and aspirations of our citizens. Thus, the timely passage of this measure is not just an obligation, but our solemn responsibility. To quote Mahatma Gandhi, I urge every honorable member of this Congress to approach this budget with the full weight of that responsibility, to engage actively, to ask important questions, and most importantly, to prioritize our nation's welfare above all else. Let us not merely approve a budget, let us craft a legacy. Monica, kaninang alas 9 ng umaga nag-umpisa ang plenary debates. Pero ngayon, alas 5:45 na, ang nakasalang sa plenary debates ay ang sponsor ng budget ng Department of Finance. Ibig sabihin, meron pang dalawang malalaking ahensya ng pamahalaan ang hindi pa nabubusisi yung kanilang panukalang pambansang pondo o ang kanilang panukalang pondo para sa 2024. At meron pa ring 3 tanggapan under executive offices na bubusisitiin ng mga mambabatas. At syempre, ang sasalang dyan ay ang mga mambabatas na sponsor ng panukalang pondo ng mga executive offices na ito. Posibleng magtagal ang plenary debates hanggang mamayang gabi o hanggang mamayang madaling araw dahil nga target ng Kamara na maipasa on time ang 2024 proposed national budget. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, naging mainit yung diskusyon tungkol dyan sa existence ng confidential funds sa opisina ng ating Vice Presidente, pero natalakay din ba yung pag-acquire dahil may sinasabi rin, di ba, na ito raw ay unconstitutional? Oo, Monica, kanina nga inisa-isa ng Makabayan Block lawmakers, particular na si ACT Teachers Party List Representative, at pinaghambing niya yung budget ng Office of the Vice President noong 2022 at ngayong 2023. Kasi ngayong 2023, express yung budget para sa confidential funds ng OVP. At noong 2022, walang nakalagay kung magkano. Kaya yun yung question niya. Pero ang punto nga ni Marikina Representative at sponsor ng contingent funds ay nakalagay naman ang line item doon sa budget 2022 na galing sa contingent funds ng Office of the President. At yung contingent funds yung tinalakay na yung mismong contingent funds ng Office of the President ang ginawang batayan ng Department of
Budget and Management para i-release yung pondo sa OVP. At Rosalie, nabanggit mo no, na meron pang, tama ba, 2 malalaking ahensya na hindi nakakapag-deliberate dun sa kanilang budget. Ano-ano itong mga ito, Rosalie? Tama ka dyan, Monica. Meron, sa kasalukuyan kasi Department of Finance pa ang binubusisi. Pero meron pa rin naka-line up ang National Economic and Development Authority o NEDA, gayon din ang Department of Tourism. At bukod dyan, meron pa yung mga attached agencies and corporations. Tapos, may 3 offices pa under executive branch, katulad ng Mindanao Development Authority, 2 pang ahensya, no? So, asahan natin na magtatagal hanggang mamayang gabi o pwedeng abutin din ng madaling araw yung plenary debates ng Kamara sa mga budget ng mga ahensya na ito. Alright. Patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo. Maraming salamat, Rosalie Cos, live na nag-uulat mula sa House of Representatives. Sa gitna ng issue sa SIM registration, isa ang National ID System sa nakikitang solusyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Samantala, sinita naman ng isang mambabatas ang umano'y mabagal na paggamit ng pondo ng ahensya sa kabila ng paghiling nito ng dagdag pondo para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kung mga unggoy na karehistro, sigurado may scamming ho yan. Magkakaibang ahensya ng gobyerno na nag-i-issue ng identification cards o IDs ang isa sa mga nakikitang hamon ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa SIM registration. Sa budget hearing sa Senado ng panukalang pondo ng DICT para sa 2024, sinabi ni Secretary Ivan John Uy na may mga ahensya ng gobyerno na hindi umano ganoong kahigpit pagdating sa paglalabas ng ID, kaya maaaring pekiin ang mga impormasyon nito. Classic would be the TIN card, the TIN number. The BIR prints it for you and gives it you this card, but blanco po yung picture. So it's up to you now. If you want to put a monkey's picture there, you can always put. Ang solusyon na nakikita ng DICT, isama ang National ID System sa kanilang database para ma-validate ang mga impormasyon ng mga nagpaparehistro ng SIM. Nasa 80 hanggang 90 million na anila ang capture data ng Philippine Statistics Authority na maaaring gamitin ng DICT kapag naisaayos na ang e-government platform. Kaya mungkahi rin ni Secretary Uy pagsumitehin ang telecommunication companies o telcos ng mga kahinahinalang registrant. On the prepaid side, let's say if the credentials that were submitted was really a passport or something that is more reliable, then maybe hindi. Pero kung barangay ID yan or a TIN number where in-upload lang yung then maybe that can be subject to a revalidation process. Ayon kay Senator Grace Poe, batay sa Memorandum Order ng National Telecommunications Commission, required na ang live selfies at hindi na maaaring gamitin ang stock pictures. Uunahin ding i-validate ang mga kahinahinalang registrants gaya ng mga magpaparehistro ng mahigit 5 SIM. Dagdag ng DICT, malaking tulong nila ang Artificial Intelligence o AI para mapabuti ang SIM registration. Gayaan nila ng Electronic Know Your System o EKYC system na plano nilang i-integrate sa lahat ng ahensya ng gobyerno. The EKYC is a one-time big-time solution, Madam Chair, because this is already integrated to the 90 million data na pinaghirapan po ng PSA. Nasa 9.8 billion pesos ang panukalang pondo para sa DICT at attached agencies nito para sa susunod na taon. Ngunit hiling ng DICT, madagdagan sila ng 5.6 billion pesos gaya sa pagpapagawa ng opisina, e-government system development program at cybersecurity. Pero napuna ni Senator Grace Poe ang mababang paggamit ng pondo o utilization rate ng DICT ngayong taon. Ayon sa ahensya, nasa 25% ang nagamit nila sa 2023 budget at target nilang magamit ang nasa 70% ng pondo bago matapos ang taon. Utilization rate yung baba-baba naman. Tapos hingi kayo ng additional budget. Ano yan? Last minute magka-cram kayo para magbayad na lang. May mga utang pa nga kayo na hindi ninyo nababayaran. Isang executive session ang pinatawag ng mga senador para sa mga tanong na may sensitibong paksa gaya ng may kinalaman sa national security at ang paglaban sa online sexual trafficking. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, pangalawa ang Pilipinas sa buong mundo na talamak ang sexual abuse at exploitation sa mga bata online. Kasama rin sa pinag-usapan sa executive session ang hiling na confidential funds ng ahensya. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Namigay ng sako-sakong smuggled na bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Zamboanga City. Nasa 1,500 sako ng premium rice ang ipinamahagi nito sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Tiniyak ni Pangulong Marcos na may ginagawang hakbang ang kaniyang administrasyon upang mapanatili ang sapat na supply at abot kaya ang presyo ng bigas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya makikita ninyo, pupunuin nila itong warehouse, dadagdagan natin, gagawin natin, mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Planong dagdagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buffer stock o imbak na bigas sa mga warehouse ng National Food Authority o NFA. Ayon sa Pangulo, kung mapupuno ng bigas ang NFA warehouses, makokontrol ang bigla ang pagtaas ng presyo nito. Ito ang kabilang sa binanggit ng Pangulo ng mamahagi ng bigas sa Zamboanga City kanina. Ang ipinamahaging bigas ay bahagi ng 42,180 na smuggled na sako-sakong bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs sa kanilang isinagawang warehouse raid sa isang barangay sa Zamboanga. Ito ay itinurn over sa Department of Social Welfare and Development para sa distribution pa nito sa iba pang mga benepisyaryo sa riyon. Ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos Jr. ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang matiyak na sapat at abot kamay ang presyo ng bigas. Kabilang na dito ang pagtatakda ng price cap at ang pagtataas ng buying price ng palay. Ayon pa kay Pangulong Marcos, kabilang sa dapat panghigpitan ay ang pagbabantay sa pagpasok ng iligal na importasyon ng bigas. Kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantayan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas. Ayon naman sa Bureau of Customs, nakikipag-ugnayan na sila sa mga bansang nagsusupply ng agricultural products gaya ng Vietnam, Thailand, Cambodia, Myanmar at maging sa India upang mabatid kung alin lang ang nabigyan ng permit ng Department of Agriculture para magpasok ng bigas sa Pilipinas. Pinag-iigting din po namin ang aming valuation system para po tama ang buwis na binabayaran ng mga importers ng mga agricultural products. At hindi po nila ito na ika-classify sa ibang klase para po makapandaya sa babayaran nilang buwis. Sa huli, ayon sa Pangulo, hindi lamang presyo ng bigas ang kanilang binabantayan. Tinitiyak rin niya ng pamahalaan na magkakaroon ng magandang hanap buhay ang mga magsasaka. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaabangan na ng mga magsasaka ang gagawing pagbili ng National Food Authority sa mas mataas na halaga ng kanilang aanihing palay. Ngunit ayon sa isang grupo ng magsasaka, nasa 3% lang ng inaasahang ani ng palay ngayong taon ang kayang bilhin ng NFA batay sa nakalaang pondo sa pambansang budget ngayong taon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Kung alam ng farmer na bibili ng mataas ang NFA at meron tong floor price, mas ma-encourage po sila na palakasin po yung produksyon sa mga susunod pong taniman. Malaki ang maitutulong sa mga magsasaka para ganahan pang magtanim ang ginawang pagtataas ng National Food Authority ng presyo ng pagbili sa mga magsasaka ng kanilang inaning palay. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulo para mapabuti ang kita ng mga magsasaka. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Mula 19 pesos, gagawin ng 23 pesos ang bili ng NFA sa kada kilo ng tuyong palay. Itataas naman sa 19 pesos mula sa 16 pesos ang kada kilo ng basa o wet palay. Para kay Leonardo Montemayor ng Federation of Free Farmers, malaking dagdag na ito sa inaasahang kita ng mga magsasaka. Medyo malaki-laki rin ang dagdag sa kita ng ating farmers kasi let's say ang average production sa isang hektarya, pagpalagay natin ay 4 na tonelada, so that is 4,000 kilos.
So since itataas ng NFA ang buying price nila from 19 to 23, ibig sabihin bawat kilo tataas po ng 4 na piso ang kikitain ng farmers natin times 4,000 kilos kung sa isang hektarya, that is an additional 16,000 pesos na kita dyan po sa kanyang isang hektarya. Para sa chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, maiiwasan na rin ito ang hindi pagbebenta ng mga magsasaka ng palay sa NFA dahil mas mataas ang alok na presyo ng mga trader. Lumiit yung mabibili nila pero sa tingin namin mas effective yun. At least may mabili sila kaysa wala silang mabili. Gayunpaman, mas malaking pondoan nila ang kailangan ngayon ng NFA para makabili ng malaking bahagi ng magiging ani ng mga lokal na magsasaka. Sa pagtaya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mahigit sa 10 milyong metriko tonelada ng palay ang magiging produksyon mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Pero ang mabibili lamang ng NFA kung pagbabatayan ng kanilang pondo na 8.5 billion pesos alinsunod sa nakasaad sa pambansang budget ngayong taon ay nasa 3% lamang. Ayon sa SINAG, kailangang umabot sa 10% ang mabili ng ahensya para makaimpluwensya ito sa presyo sa merkado. Ibig sabihin, aabot sa 25 bilyong piso ang kailangan nitong pondo. Mukhang hindi ito maka-effect dun sa pag-influensa ng pagtaas na presyo sa 23. So, ibig sabihin, hindi makaka-influensya yung NFA dun sa pagtaas ng presyo sa 23 pesos. Ayon sa SINAG, dapat ay luwagan din ng NFA ang pagbili ng palay sa mga magsasaka para maingganyo ang mga ito na sa kanila magbenta ng ani nitong palay. Ang problema kasi hindi ganun ka-efficient ang NFA. Bumibili rin sila sa mga traders or hindi direkta sa mga magsasaka. Kung magdedirekta sila sa magsasaka, dapat kasa ang hawak nila doon sa pagbili doon sa area. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, maaaring bumili ng palay ang NFA sa mga magsasaka o farmers organization o cooperatives. Kailangan na ang mga kooperatiba ay may master passbook na naglalaman ng listahan ng mga miyembro na magsasaka. Kung wala namang master book, ay kahit man lamang nakalista ang mga ito sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture na mula sa Department of Agriculture. Ang mga magsasaka na first-timer ay maaaring magbenta sa NFA ng hanggang 200 kaba ng palay pero dapat ay mag-fill up pa rin sila ng Farmers Information Sheet. Maaaring bumili ang NFA ng palay sa mga individual na magsasaka ng hanggang sa 7 hektarya ng inani nito. Cash na babayaran ng NFA ang palay kung hanggang 300,000 pesos ang halaga. Kapag sumobra dito ay maaaring kombinasyon ng cheque at cash. Ayon sa NFA, binabalangkas na nila ngayon ang guidelines o gabay sa pamimili nito ng palay kaugnay sa bago nitong buying price. Umaasa ang mga magsasaka na bago matapos ang anihan ay mailalabas na ang bagong guidelines. Samantala, pinipilahan ng mamimili ang 45 pesos na kada kilo ng bigas na itinitinda sa Kadiwa Store sa Quezon City. Galing pa ito ng Nueva Vizcaya pero limitado lamang sa 3 kilo ang mabibili ng kada customer. Ayon sa tindera, nauubos agad sa 3 araw ang supply nila na para sana sa 1 linggo. Maganda sana po kung gawing 5 para isahang pila lang po kasi kulang po sa amin pabalik-balik po kami. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan ng 2 senador ang napaulat na kulto sa Surigao del Norte. Batay sa natanggap nilang impormasyon, ginagawa umunong sex slave ng pinuno nito ang mga menor de edad. Ayon naman sa Philippine National Police, inatasan na nila ang kanilang mga tauhan na tignan ang aktibidad na ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We are very much willing na talagang to give our hands at mapalakas yung kaso, maimbestigahan kung sino yung mga tutulong po sa atin para makapag-come up ng strong case.
Wala pang natatanggap na formal na reklamo ang Philippine National Police kaugnay sa sinasabing pagkakaroon ng kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Gayunman, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na pinaiimbestigahan na rin niya ito sa local police. Sa katunayan, inatasan na niya ang mga ito na makipag-ugnayan sa local government unit sa lugar. The most challenging part of conducting investigation is really how to build up a case. And what I know in that particular case, yung inilabas po ni Senator, is that this is now being handled by our National Bureau of Investigation, and kausap natin ang ating local police in the area, the provincial directors, and they inform us that nagtutulungan naman sila, they're helping in gathering evidence. Sinabi pa ni Chief PNP na nakahanda ang mga pulis sa lugar na kumilos ng naaayon sa batas sa sinasabing ginagawang paglabag ng naturang grupo. Well, yung may sariling batas, may sariling parang gobyerno, for us, especially in the eyes of the PNP, we are under the executive branch. Yan ang pinaka-medyo talagang babantayan natin. There is only one government, we have only one government. And as far as pagdating naman sa police force, we have one national police force. So tayo po dapat ang mapairal dyan, and tayo pong mag-iimbestiga kung may mga attempt na hiwalay po sa gobyerno, sa sistema ng gobyerno. Ibinunyag kahapon ni Senator Risa Hontiveros ang umano'y nasa 1,000 menor de edad na biktima ng nasabing kulto na nakaranas ng rape, sexual violence, child abuse at forced marriage. Sinasabing pinatatakbo ang naturang kulto ng mga armado at makapangyarihang personalidad sa lugar na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. Kahapon, nag-file na ng resolusyon si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa pagsasagawa ng investigasyon. Naniniwala ang senador na kailangang tutukan ang aligasyong ito upang hindi maisapanganib ang kapakanan ng mga bata at iba pang individual na maaaring biktima nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isiniwalat ngayon ng dalawang aktivista na sina Jed Tamano at Jonila Castro na dinukot umano sila ng militar. Taliwas ito sa nauna nang ipinahayag ng National Task Force to End Local Communities Armed Conflict o NTF-ELCAC na sumuko sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Bulacan ang dalawa noong September 12. Ito ang balita ni Alan Manansala. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi totoo na kusang sumuko sa mga otoridad ang dalawang environmentalist activist na sina Jed Tamano at Jonila Castro. Sina Jed at Jonila ay kabilang sa mga grupong nakikipaglaban para protektahan ang marine ecosystem kontra sa mga malalaking reclamation projects. Nauna nang napabalita na nawawala ang dalawa at pinaniniwala ang dinukot umano ng government forces. Ngunit sa nakaraang presko ng NTF-ELCAC, sinabi ng mga ito na sumuko at nag-surrender umano sina Jed at Jonila sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan noong September 12.
So malinaw po na wala pong nangyaring abduction. So it will, masabi natin, pagdating po sa part na to, ng alleged abduction is masabi natin case closed na, sir. So, kasi they affirm naman na they were not being abducted. Ayon pa kay National Security Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi totoo na environmentalist sina Tamano at Castro, kundi pawang makasapi ng rebeldeng New People's Army na nais ng kumala sa kilusan. Hindi sila environmentalist, organizers sila ng kaliwa. They left the movement of their own free will. Pero nang iharap na kanina ng NTF-ELCAC ang dalawa sa media, dito isiniwalat ng mga ito na talagang dinukot umano sila ng mga militar. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tapos dinukot po kami, tapos pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato, pero kilala po nila kami. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Sa kabila ng pahayag ng dalawa, iginiit pa rin ng commanding officer ng 17th Infantry Battalion na sumuko sa mga otoridad sina Tamano at Castro matapos ang pagharap sa media ng dalawang aktivista. Sa ngayon ay hindi na ma-access at nakadown ang kabuang isinagawang press conference kanina. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents. Ihatid sa atin ni Mayvin Carrizo mula sa Australia. Teka lang muna, Mayvin, parang yung mga ladies sa Australia nating mga anchors dyan, reporters, puro M. Si Mariel, sino pa ba isa? Si Marvin. Tapos naman ngayon si Mayvin naman. At itong si Mayvin, teka muna, ito yung nagtapos sa La Verdad. Tama ba, Mayvin? Yes, correct po. Yan, ibig sabihin, tumatanda na pala ako nito dahil bata pa sila nung nakita ko to sa La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga. Pero, nasang parte ka ba ngayon ng Australia, Mayvin? Live na live po tayo dito, June, sa Western Australia, sa Perth po. Ito ang tanong ko. Yan ba sa Australia may pondong inilalaan ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng climate change? Yes, June. Ayon sa Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, or DCCEEW, ang Australia ay mayroong budget investment na 24.9 billion. Nakalaan ito hanggang 2029. Kasama dito ang budget para sa iba't ibang transformation issues, pakikipag-ugnayan sa First Nations people, Commonwealth, climate risks and opportunity management, pati na rin ang carbon farming. Sige, maybe ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Libo-libo ang nagrally sa harap ng headquarters ng United Nations sa New York City sa pagbubukas ng United Nations General Assembly. Panawagan ng mga organization at activists ang call to action against climate change. Ito ang balita ni Rayjan Bolivar. Itigil ang paggamit ng fossil fuels. Ito ang panawagan ng mga nagsagawa ng kilos protesta kasabay ng 78th session ng World Leaders para sa United Nations General Assembly o UNGA kahapon, September 18. Hiling ng nasa 700 organizations at activist groups kay US President Joe Biden. Itigil ang pag-aproba ng mga bagong oil at gas projects at magdeklara ng climate emergency sa mga malalaking executive powers. Dinalawan din ang rally ng iba't ibang personalities gaya ng Hollywood stars na sina Susan Sarandon, Ethan Hawke at Kevin Bacon. Para naman kay Analilia Mejia, Co-Executive Director ng Center for Popular Democracy, dapat ay makapag-iwan tayo ng legacy sa mga kabataan. How do we wish history
to remember us? How do we wish that our children, our grandchildren, perhaps our future selves remember our actions today or our lack of action? Bukod dito, kinakailangan din anyang gawa na agarang aksyon ng climate change dahil sa mga extreme weather events kamakailan, gaya na lang ng wildfire sa Canada, Hawaii at Greece at flooding sa Libya. Inorganisa naman ni UN Secretary General Antonio Guterres ang Climate Ambition Summit bukas, September 20, upang mapabilis ang paggawa upang malabanan ng climate change. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Russia ngayon si Chinese Foreign Minister Wang Yi upang makipagpulong sa mga top officials sa bansa para sa strategic security consultations. Nakipag-usap si Yi kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov tungkol sa Ukraine war. Pinabulaanan din ng Beijing ang paratang na sinusuportahan nito ang Russia sa gera kontra Ukraine. Inilabas ng China ang Ukraine Peace Plan noong nakaraang taon nang bumisita si Yi sa Russia at nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Sinasabi ring ang pagpunta ni Yi ay magbibigay daan sa pagbisita ni President Putin sa China. 5 Amerikanong bilanggo sa Iran napalaya na kapalit ng 5 ring Iranian at $6 billion na pondo mula sa Estados Unidos. US President Joe Biden muli namang nagbabala na wag nang magpunta sa bansang Iran. Ito ang balita ni Celine Cinca. For this moment, it's very good to be able to say that our fellow citizens are free after enduring something that I think it would be difficult for any of us to imagine, that their families will soon have them back among them. Nakaalis na sa Doha, Qatar ang eroplano kung saan sakay ang 5 Amerikanong pinalaya ng Iran. Pagdating sa Estados Unidos, agad sasailalim sa medical treatment ng US military. Bukod sa pagpapalaya, kasama rin sa kasunduan ang paglilipat ng $6 na bilyong na pondo sa Iran. Itinanggi naman ni US President Joe Biden na ransomang $6 na bilyong na pinadala sa Iran. Iginiit nito na gagamitin lamang ang pondo para sa mga humanitarian purposes at maaaring muling i-freeze ang mga ito kung mapupunta sa hindi tama. Habang ipinagdiriwang naman ang pagbabalik ng mga nabilanggong Amerikano, binigyang pansin ni Pangulong Biden ang isa pang Amerikano na hindi na nakauwi na si Bob Levinson. Dahilan ito upang magpataw ng sanction kay former President Mahmoud Ahmadinejad at Iranian Ministry of Intelligence sa ilalim ng Levinson Act para sa pagkakasangkot ng mga ito sa mga maling detention. Nagbigay rin ng paalala ang Pangulo sa mga Amerikano ng matinding panganib ng paglalakbay sa Iran at nagbabala na wag na lamang pumunta sa bansang ito. Klein Zinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdeklarara ng state of emergency si Peruvian President Dina Boluarte sa 3 distrito sa bansa dahil sa matiinding pagtaas ng krimen. Makatutulong ang hakbang na ito upang maipatupad ng militar ang seguridad sa 2 lugar, sa 5 at sa hilagang distrito ng Talara. Magiging epektibo ito ngayong araw ng Martes at magsususpindi ito ng karapatang pantao sa mga nasabing lugar. Ayon sa Ombudsman Office ng Peru, tumaas sa 160,200 ang crime incidents noong isang taon mula 120,315 noong 2021 sa noong nakaraang taon. Sa ngayon, nasa New York si President Boluarte para dumalo sa 78th United Nations General Assembly. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Isang bagong Cessna 208 Bravo aircraft ang nasa pangangalaga na ngayon ng Philippine Air Force matapos ang official turnover na ginanap kanina sa Clark Air Base sa Mabalacat City, Pampanga.
Ang bagong air asset na bansa ay malaking tulong sa pagpapalakas sa PAF's surveillance capabilities. Ito ang balita ni Alan Manansala. It will be used for all operations, all types of operations. Including po sa WPS? Yes. Inaasahan na mas mapalalakas pa ng Defense Department ang pagbabantay sa seguridad ng bansa matapos ipagkaloob ng US government ang pinakabagong air asset ng Philippine Air Force. Ito ang Cessna 208 Bravo Intelligence, Surveillance and Reconnaissance o ISR aircraft na may kakayahang manatili sa himpapawid ng 5 oras at 30 minutos. Ang C-28 Bravo ay may cruising speed na 140 knots at may 912 nautical miles ang layo. At ang pinakatutungkulin nito ay magbigay ng aid para sa security concerns ng bansa gamit ang ISR operations. Ang ISR operations naman ay kayang mag-provide nito ng line of sights, live data at air-to-ground information streaming. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., malaki ang magiging kapakinabangan ng bansa sa bagong air assets. Susuporta ito sa mga operasyon sa loob ng bansa para sa seguridad, pangangalaga ng teritoryo at pagtugon sa mga kalamidad o HADR, lalo na sa pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment at Needs Analysis o RDANA. Magiging mahalaga rin ang C-208B sa pakikipaglaban sa terorismo at law enforcement. We have to build up our capabilities as soon as possible. So this cannot be delayed. And we are working day and night to try to establish our own systems and whatever capabilities that we can get from our treaty partners and other allies, we're trying to converge these into interoperable systems. It's critical, highly critical. This aircraft will boost our capability of patrolling our maritime seas. And as mentioned by the commander of Western Command, si Vice Admiral Carlos, our ability to protect our sovereign rights in our exclusive economic zone depends highly on the equipment that we have. So definitely this aircraft will help us, will boost our capability in making sure that we secure our territory and our sovereign rights. Nauna na rito, may 2 unit nang ibinigay ang Estados Unidos sa bansa noong Hulyo 24, 2017. Ang unang 2 eroplano na C-208B ay bahagi ng US National Defense Authorization Act Building Partnership Capacity Program. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong hindi maawat ang serye ng oil price hike, problemado na ang mga driver at operator ng mga pampasaherong jeep dahil sa laki ng nawawala sa kanilang kinikita sa pamamasada araw-araw. Ayon sa ilang tsuper, kung magpapatuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, baka mapilitan na silang huminto na muna sa pamamasada. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung 5 ikot ko to, 1.2 lang. Ngayon? Maabot na ng 1.6, 1.7. Bigat na rin po eh. Ang mahal na ng product. Ngayong humabot na sa 11 magkakasunod na linggo ang oil price hike, nahihirapan na ang ilang mga tsuper ng mga pampasaherong jeep dahil sa laki ng kanilang ginagasto sa pagpapakarga ng krudo para makapamasada araw-araw. Ayon kay Mang James, bago pa ang serye ng oil price hike sa nakalipas na 11 linggo, umaabot lamang ng 1,200 pesos ang kanyang nagagastos sa pagpapakarga ng krudo para makalimang ikot sa kanyang balikang ruta sa Project 6 Quezon City hanggang sa Quiapo sa Maynila. Pero ngayon tumaas na sa 1,600 hanggang 1,700 pesos ang kanyang nagagastos sa araw-araw na pagpapakrudo. Ayon kay Mang James, umaabot ng 25 litro ng diesel ang kanyang nakokonsumo sa maghapong pamamasada. Dahil dito dumadaing na ang mga jeepney driver dahil masyado na anilang malaki ang nawawala sa kanilang kinikita araw-araw.
Dati kumikita kami ng mga 1,000, ngayon mababa na. Nasa 600, 700. Ano yun, mahigit na 12 hours yun. Agad-sagad na yun ang biyahe. Nasa 500 to 600 sir, nawala sa amin sa isang araw. Malaki na. Mga nasa 500 na rin yung nababawas. Imbis na kitain ko na yung 500, napupunta pa sa diesel. Ayon sa Department of Energy, maaaring abutin pa ng hanggang Disyembre ngayong taon ang nararanasang pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinasabi natin, may kataasan po ngayon. Nagsimula yan ng August, nasa 3 million. But papuntang December po, ang projection nila aabot na lang po ng 500,000. So, may kataasan ang price. Definitely, hindi po tayo talaga babalik sa mga March na level, sa May na level na ang Dubai crude ay nasa $77. Ayon sa mga tsuper, kung magpapatuloy pa rin ang ganitong sitwasyon sa mga susunod na buwan, maaaring mahirapan na silang makapag-uwi ng panggastos sa kanilang pamilya. Kaya naman may iba ang nagbabalak ng huminto na muna sa pamamasada at maghanap ng ibang pagkakakitaan. Mabigat sir. Pambaon sa mga anak namin, pangkain araw-araw, malaw ng mga bilihin sir, mga bigas lang sir eh. Kapos na kapos sir, kulang na kulang sir. Maliit na nga yung kinikita pas tataas pa yung diesel. Sa diesel na mapupunta yung kikitain. Baka umuwi na lang muna, pahinga. Kung tataas lang din, di magpapagod lang. Walang nangyayari, papagod ka lang. Kung magkakaisa, o baka magkakaisa kami, di tigil na naman yung pasada to. Pagka ganyan na tuloy-tuloy yung taas ng diesel. Kasi hindi nakakaya. Oo, hindi na. Bagaman may fuel subsidy na ibinibigay ang gobyerno, hindi naman lahat nila ng jeepney driver ay nakakatanggap nito dahil may iba na tanging sa mga operator lamang napupunta ang subsidiya. Habang may ibang driver-operator naman ang hindi rin makakuha ng ayuda dahil nakapangalan sa iba ang prangkisa ng kanilang jeep. Sa September 26, nakatakdang dinggin ng LTFRB ang petisyon ng mga transport group para sa hirit na dagdag pasahe. Dito malalaman kung aaprubahan na ba ang hinihingi nilang pisong provisional fare increase sa mga jeep dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang magiging kabawasan sa produksyon ng isda ang pagkasira ng 2 bahura na nasa teritoryo sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea ayon sa isang marine scientist. Malaki rin ang posibilidad na hindi na muling tumubo ang mga nasirang corals dahil tila kinayod na anya ang seabed ng mga bahura. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Kumbaga, parang domino effect, mawawala ng tirahan yung mga isda, tapos hindi lang yung isda, ibang organisms, kumbaga, paakyat yan hanggang mawala din yung, syempre mawawala ng pagkain yung mga mas malalaking isda, hanggang sa nagko-collapse ngayon. Hindi lamang ang mga isda at iba pang organismo na umaasa sa mga nasirang bahura sa Rizal o Iroquois Reef at Escoda o Sabina Shoal ang labis na maaapektuhan. Para sa marine scientist na si Giovanni De Jesus, maging ang mga Pilipino na dito umaasa ng supply ng isda ay labis na mapipinsala. Ang Iroquois Reef at Sabina Shoal ay bahagi ng Kalayaan Group of Islands na nasa West Philippine Sea. Kabilang ito sa breeding grounds o pangitlugan ng mga isda. At hindi lamang ang bansang Pilipinas ang umaasa rito. So may mga pag-aaral na yung Kalayaan Island Group, yung West Philippine Sea, source at sink siya ng larvae, ng mga binhi ng corals at ng isda sa Palawan, sa ibang side ng Pilipinas, at maski sa ibang bansa within the South China Sea like China, Vietnam. So kung nawala to, kumbaga wala na magsosource. Mula nang naging agresibo ang Chinese Maritime Militia sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas, naging maliit na ang karagatan na napapangisdaan ng mga Pilipino sa bahagi ng West Philippine Sea. At kung nasira pa ang mismong tirahan at pangitlugan ng mga ito, pangamba ng mga mangingisda kung may sapat pa ba silang mahuhuling isda.
Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang nahuhuling isda sa West Philippine Sea. Gaya na lamang noong nakaraang taon, mula sa 295,332 metriko tonelada noong 2021. Mas mababa ng 20,000 metric tons ang nahuli noong nakaraang taon. Samantala, sa tanong naman kung maaari pang tumubo at bumalik sa dati ang mga nasirang bahura, okay pa sana kung nandun may mga natira pang mga buhay kasi from mga buhay na corals pwede pang tumubo. Pero kapag totally ni-scrape mo na, parang binoldoze mo na yung substrate, tapos wala nang matirang mga mas mahirap siya. Baka nga hindi natin makita kung makarecover pa siya. Ang Philippine Coast Guard bumubuo na ng grupo upang magtungo sa mga nasirang bahura at magsagawa ng investigasyon sa nangyaring pag-ubos at pagsira sa mga corals sa lugar. Bago ang pangyayari, na-monitor ang mahigit 50 Chinese Maritime Militia vessels na nakahimpil sa mga nasirang lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ng mga tauhan ng intelligence group ng Philippine National Police ang isang dating miyembro ng PNP na matagal na nagtago sa batas sa kasong homicide. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nahuli ito sa kanyang bahay sa Cainta, Rizal. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nung nahuli natin siya, he escaped from Lucena City Jail on July 29, 1995. Then, nare-arrest natin on May 24, 1996. But again, he escaped while undergoing medical examination at the Orthopedical Hospital. Matapos ang 27 taon na pagtatago sa batas, naaresto na ng mga miyembro ng Philippine National Police Intelligence Group ang isang dating pulis sa Cainta, Rizal. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., si dating SPO1 Joel Villanueva ay sentensyado sa kasong homicide dahil sa pagpaslang sa isang AFP officer noong 1991. Because of the efforts of our intelligence group and with the support of our tipsters, nag-renew po tayo ng warrant of arrest sa Branch 54 Lucena City. And nakuha naman natin. So with this, we were able to effect his arrest. Si Villanueva ay may patong sa ulo na 275,000 pesos. Samantala, naaresto din ng PNP ang isang mataas na opisyal ng New People's Army sa Taguig City. Nakilala ito sa alias na Yvonne, Sam at Yang, na most wanted person sa tala ng PNP at DILG. Sinabi ni Chief PNP na mayroong 280,000 pesos na patong sa ulo ang naturang opisyal ng NPA. Dati siyang miyembro ng Sub-Regional Military Area 4D, also known as Islacom Mindoro or Lucio de Guzman Command of the Southern Tagalog Regional Party Committee, and held various positions in the CTG organization in Mindoro Island. Si alias Yvonne ay wanted sa mga kasong murder, frustrated murder, multiple murder, theft at iba pa. With her arrest, medyo malaking bagay ito because of we know very well that the election, barangay and SK election is forthcoming, and considering her position. Dagdag ni Chief PNP, mapupunta sa mga tipster ang reward money, kaugnay sa pagkakaaresto sa naturang mga wanted persons. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga newly promoted star rank officers ng Philippine National Police o PNP. Kasabay nito, hinamon ng Pangulo ang mga opisyal na manguna sa positibong pagbabago sa bansa. Hinikayat din niya ang mga ito na panatilihin ang kanilang integridad at ang kanilang commitment sa pagseserbisyo publiko sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng institusyon. Nagbabala rin si Pangulong Marcos sa mga dumudungi sa reputasyon ng pulis. Mark my words,
There will be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police and jeopardize the safety of our people. So to our new officers here, I urge you to keep your integrity at all times and remain steadfast in your commitment to public service amidst the many challenges faced by your institutions. Ng posters. Nagbabala ang poll body na maaaring maharap sa kaso ang mga ito kung patuloy na manghihimasok sa kanilang kampanya laban sa premature campaigning. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagtatrabaho ang COMELEC, nagtatrabaho tayo. Pagkatapos pipigilan tayo sa pagtatrabaho. Pag hindi nagtrabaho, galit. Pag nagtatrabaho, galit pa rin. Nakatanggap ng maraming ulat ang Commission on Elections na may mga lokal na opisyal ng pamahalaan ang pinipigilan umano ang kanilang mga tauhan sa pagtatanggal ng illegal na campaign materials o posters. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pati pag-i-issue ng show cause order sa mga kandidato na lumabag sa premature o maagang pangangampanya ay pinakikialaman din. Mayroon anyang nangyaring ganito sa Mindanao, sa Region 4 tulad ng Laguna at iba pang lugar. Sabihin mo directly ang mga local COMELEC namin na huwag gawin ng trabaho. Teka muna, hello. Violation yan ng ating batas. Kung balikan ko kaya sila ng Republic Act 6713, yung ethical standard ng government officials or employees. Kung balikan ko kaya sila sa 3019, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kung balikan ko kaya sila ng violation ng ating election law na election offense. Hindi ba? Dapat kadali ko mag-file ng kaso sa Office of the Ombudsman. Tinatakot pa umano ang mga tauhan ng COMELEC na kapag itinuloy ang pagbabaklas ng campaign materials ay tatanggalin sila sa pwesto. Payo ni Garcia sa mga tauhan ng COMELEC na gawin lang ng tama ang kanilang trabaho at sundin ang mga ipinatutupad na panuntunan. Poprotektahan namin kayo. And yung mga sinasabing patatanggal daw sila, ipalilipat. Paano nila ipalilipat? Ako pwede maglipat. Ako pwede magtanggal sa ating mga local COMELEC. Pinag-aaralan na ngayon ng COMELEC kung ano ang mga pwedeng isampang kaso sa mga nakikialam na local government official. Maaari na dumulog sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG para madisiplina ang mga lokal na opisyal. Hindi tayo magtutumpik-tupik dito at hindi tayo magdadalawang isip. Tatandaan nila. Kung dati-rati maluwag at nakakaligtas sila, ngayon hindi. Dahil yan ang batas. Yan ang dapat na ginagawa ng COMELEC. Yan naman ang ating sinasabi. Hindi ito tapang-tapangan. Ito ay pagtatama lang sa mga dating hindi natin nagawa. Paalala ng komisyon, apolitical dapat ang barangay at sangguniang kabataan elections kaya huwag pakialaman ng mga lokal na opisyal. May tinakdaring panahon ng pangangampanya kaya maigi na hintay na lamang ito ng mga kandidato sa halip na lalabag sa panuntunan ng komisyon. Sa ngayon, may 1,000 na ang pinagpaliwanag ng COMELEC dahil sa isyu ng maagang pangangampanya at sa susunod na linggo ay posibleng may masasampahan na ng disqualification case hinggil dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa ang Armed Forces Visayas Command o VISCOM na tumulong sa ipatutupad na seguridad sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Negros Oriental. Ayon kay VISCOM Commander Lieutenant General Benedict Arevalo, matagal na rin naman silang naghahanda para sa nalalapit na halalan. Tiniyak din niya na may sapat silang tauhan para suportahan ang COMELEC at Philippine National Police sa layuning gawing ligtas at payapa ang BSKE sa lalawigan. Nagsagawa ng simultaneous coastal cleanup drive sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibayong dagat sa pangunguna ng UNTV at Members Church of God International. Bahagi ito ng Ocean Care Initiative ng Public Service Channel katuwang ang MCGI. Mahigit sa 1,000 sako ng sari-saring mga basura ang nakolekta sa isinagawang aktibidad. Ito ang balita ni Maribel Cabling. Basurang plastik ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkasira ng buhay sa ilalim ng dagat.
Pero hindi lamang ang yamang dagat ang apektado ng ocean pollution. Malaki po ang epekto nito sa kabuhayan ng mga tao kasi pagka napabayaan natin na marumi yung ating kapaligiran, lalo na yung tubig, dumadaloy yan, maring magkasakit ang mga tao. Ganon din maging sa kabuhayan kasi kumbaga pagka may sakit ka, hindi ka rin makapagtrabaho eh. Isa ang ilog sa mga maaring daluyan ng basura papunta sa dagat, tulad nitong Pasig River na umaagos patungo sa Manila Bay. Kung ang mga ilog at waterway ay hindi malilinis, ang mga basurang ito ay maaaring magdulot ng pagbaha at higit sa lahat, isa rin ito sa dahilan ng pagkasira ng marine life. Kaya naman bukod sa shorelines at coastal areas, kabilang ang mga ilog at waterways sa mga lugar kung saan nagsagawa ng simultaneous cleanup drive activities nitong weekend ang Ocean Care Initiative ng UNTV, katuwang ang MCGI Cares at MCGI Bible Readers. Ito ay bilang pakikiisa ng UNTV sa International Coastal Cleanup 2023. Bukod sa paglilinis ng mga basura, nagsagawa rin ng trash audit ang Ocean Care Initiative kung saan binibilang ang mga uri ng nakolektang basura. Base sa pinakahuling tali, umabot na sa mahigit 1,000 sako ng basura ang nakolekta ng OCI volunteers. Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming bilang ang food wrappers kung saan nakapagtala ang OCI ng mahigit 41,000 piraso. Sinusundan ito ng foam pieces trash na may bilang na 8,136. Kabilang din sa may pinakamaraming bilang ang bottle cups na umaabot na sa mahigit 6,500 pieces. Nakapagtala na rin ng 6,450 na bilang ng plastic pieces trash. At grocery bags na may kasalukuyang bilang na mahigit 6,000 piraso. At base sa partial tally, umabot na sa mahigit 105,000 pieces of trash ang naitatala sa trash audit ng OCI. Ito ay sa aktibong pagtutulungan pa rin ng mahigit 4,000 Ocean Care Initiative volunteers mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa tulad ng NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Central at Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soc-Sargent, Caraga at iba pa. Mula sa ibang bansa tulad ng Brazil. Eu aprendi que nós podemos fazer boas obras de várias maneiras. Mesmo limpando o meio ambiente, nós fazemos uma boa obra para aqueles moradores, para aquelas pessoas que trabalham lá e para as outras pessoas também que estão passando por ali. Nakiisa rin ang mga volunteer mula sa Australia. Let's protect the ocean! Pinasalamatan naman ni Department of Environment and Natural Resources Assistant Secretary Marshall Amaro Jr. ang UNTV at lahat ng nakibahagi sa International Coastal Cleanup. So malaking pagpapasalamat siguro on behalf of my Secretary Loizaga. I would like to express our appreciation and our gratitude doon sa efforts of UNTV and all those others who are spread all over. They are also doing their part, just like myself, in ensuring na all our efforts would not be in vain in terms of really at least stopping further worsening of the situation and hoping that we will finally have this negative trend realized na unti-unti siya hanggang sa later mawala na because we're addressing all the pathways. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar, ang ganitong mga aktibidad ay may malaking tulong para masolusyonan ang mga pagbaha at mas mapalakas pa ang hanap buhay ng mga mangingisda. At binabati ko po ang UNTV for organizing a coastal cleanup during this International Coastal Cleanup Day. At sana ipagpatuloy nyo ang pagtulong na linisin natin ang ating mga coast kasi napaka-importante ito po para sa our own safety from flooding and at the same time nakakatulong tayo sa ating mga fishermen na lumaki ang kita nila at gumanda ang kanilang buhay. Nagpaabot
din ng pasasalamat sa UNTV ang International Coastal Cleanup Philippines. Ako po personal na nagpapasalamat sa UNTV. Napakalawak po ng inyong manonood. Maraming salamat po na kayo ay isang company na talagang may dedikasyon sa pangangalaga ng kalikasan. Alam niyo po, we can only do so much for the environment, pero may kanya-kanya po tayong kakayanan na pag pinagsama-sama natin, mas mapapalawak po natin yung pagkakaisa natin upang mapangalagaan natin ang ating karagatan. Kaya maraming salamat po UNTV for supporting the initiatives of marine environment, especially in Cavite. Thank you po. Samantala, kung loloobin ng Panginoon ay magpapatuloy ang ginagawang coastal and waterways cleanup ng UNTV Ocean Care Initiative sa iba pang bahagi ng bansa at iba yung dagat. Ito ay sa layuning makatulong sa mga programa ng gobyerno at sa mga mamamayan na umaasa sa dagat at makahikayat ng mas marami pang iba na pangalagaan ang karagatan. Ang Ocean Care Initiative ay isa sa mga advokasya ng UNTV Public Service Channel. Maribel Poral Kapling, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po, madalas ba kayong nanghihina dahil sa gutom? Nangyari na ba ito sa inyo? Pero papaano nga ba tayo nakakakuha ng lakas o energy mula po sa pagkain? Karaniwang tawag po natin sa digestion ng pagkain ay yung pagtunaw ng pagkain. Kapag na-digest na ang pagkain, ito po ay nagiging glucose na isang uri po ng sugar o asukal. Mula sa stomach ay napupunta ang glucose sa ating bituka kung saan nangyayari ang absorption ng glucose papunta sa ating dugo. Mula sa dugo ay pumapasok sa cells o selula ng katawan ang glucose. Dito dumadaan ang glucose sa isang proseso para maging energy o magbigay lakas po sa ating katawan. Kapag hindi nagamit ang glucose, ito ay ginagawang glycogen ng atay at iniimbak para magamit kapag kailangan ulit ng katawan ng energy. Tandaan, ang pagkain ay isa lamang sa pinagkukuhanan ng ating katawan ng energy at mas makabubuti na piliin natin ang pagkain na makatutulong sa ating pong kalusugan. Lagi po tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Budget na po ang pag-uusapan natin ngayon kaagad sa ating mga kauserong Pinoy. Si Edgardo Balmores, sabi niya, kung mapupunta sa tamang paglalagyan o para sa pakinabang ng mamamayan mapupunta ang budget, payag ako na malaki ang ilaan na budget. Tanong yung mga conviction na ganun, no? Sabi naman ni Rian Mil Bansagon tungkol ito doon sa pagdukot ng ano ba to? Nung mga dinukot umano nung militar daw yung mga dalawang aktivista. Oo, kanina. Sabi niya nga, hindi mo talaga alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang military ba o ang communist? Sumuko ba o dinukot? Ayon din kay Rico Landayan sa parehong topic, kung sila ay kinidnap, bakit sila nandyan ngayon sa presscon? Ano ang mapapala sa kanila ng militar? Bakit nga sila kikidnapin pa? Tatanong lang po siguro si Sir. Ito naman yung bagong new ISR aircraft. Sabi ni Melski, good job, PAF. Magdagdag na ng military asset para sa pagpapalakas ng mga kasundaluhan at para mabantayan ang seguridad ng bansa. Naiintindihan mo ba yung mga Cessna plane sa ganyan? O hindi rin masyado? Hindi. Ako rin, hindi rin ako masyadong maalam pero I'm assuming siguro talagang asset yung bagong yan. Cessna 208, tama ba? Ano nga gamit din sa surveillance siguro. Ito naman sa presyo ng langis, naku po, 11 na linggo na, no?
Isang linggo ba na. ang tinaas magmula nung magsimula? Kung 11, kung sabihin mo na 2 kada taas. Sabihin mo na lang 2 kada taas. 22, tama ba? Oo, ibig sabihin, hindi. 22 pesos? Sa 2 pesos? Tama. 22 pesos. Laki na nun, ha? Oo. Ay, nako. Ito na po, sabi ni Emily B. Emily B. Okay. Tama. Tigil pasada na lang kayo. Mag-iba na lang kayo ng trabaho. Naku, paano naman yung mga commuters? Nagtsatsaga nga po yung mga driver kanina, no? 500 yung nawala, 600 yung nawala doon sa kanilang arawang kita. Pero yan pa rin sila. Oo makain pa rin. Actually, pa rin. na-appreciate natin yan kasi kung tumigil yan ng sabay-sabay, mararamdaman yan ng mga commuters natin. Kawawa rin talaga. Domino effect po talaga, kaya mainam. Pati sa mararamdaman natin yan sa mga pagkain, sa lahat talaga dahil wala naman talagang hindi gumagamit lahat. ng... diba? Lahat gagalaw pag gumalaw ang presyo ng langis. Ng petrolyo. Kaya nakakalungkot. Sabi naman ni Joel Dolfo, sana mabawi ng gobyerno ang mga oil companies na pag-aari ng Pilipinas. Wala na, ano na po yun, benta na bibilin mo uli po yun, ano po yan, makadaan-daang bilyon na ang halaga nun. Malaki ata ang kitaan dyan. Ako, baka hindi rin ibenta. Sige, ibabatiin na lang po namin kayo para guminhawa ang inyong pakiramdam sa mga presyo ng bilihin. Shoutout po kina Chorong Miray at Ricardo Tumala Jr. Maraming salamat din po sa pagtutok, Romulo Echano at Alia Nicole. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Deuteronomio 12:32 na nagsasabi, kung anong bagay ang iniutos ko sa inyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.